Bilang bahagi ng kilos protesta laban sa korupsyon ay nagpulong-pulong ang kilusang magbubukid ng Pilipinas, nagkakaisang magbubukid ng Malolos, mga Bulsuan at iba pang mga progresibong grupo dito sa Department of Public Works and Highways District 1 Office, kung saan sinalubong sila ng mga pulis pagdating nila mula sa St. Elizabeth of Hungary Parish. Kasunod nito ay merong pang Bulsu walkout, press conference sa Barasuin Church at mga pagpapatuloy sa Kapitolyo. Putik, panawagan at mga karatula. Iyan ang naging hatid ng mga grupo sa DPWH at gobyerno. Nakaraan lang ay nabansagan ang Bulacan na most notorious in terms of anomalies ni Senator Ping Lacson dahil sa kabuuang flood control contract sa Bulacan na nagkakahalaga ng 43.5 billion pesos mula 2021 hanggang 2025. Mga ganong pakana, syempre, totoong pananakot yan ng gobyerno. Nararamdaman na kasi nila simula pa lang. Kung nabalitaan nyo yung walkout ng UP Diliman, 5,000 yung estudyanteng nakilahok. Agad naman nilang kinabigyan na kung makikita nyo sa comment section, bugbog sarado yung papahayag na yon ng Malacanang at ng PNP, no? At talagang alam ng mga estudyante ng kabataan na yung dapat mahiya at matakot si Marcos Jr., yung mga nagnakaw na mga senador at kongresista. At yun yung dapat i-shame, kumbaga, hindi yung mga nagtesta. Sa kasalukuyan, nagtipon sa harapan ng Bulacan State University ang mga estudyante upang ipadama sa mga nanunukulan ang kanilang galit ukol sa maanumalyang flood control project hindi lang sa lalawigan ng Bulacan, kundi maging sa buong bansa. Impeach! Impeach! Sara now! Impeach! 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 Sara! Ang bayan! Kailan ay lumalaban? Kami mula kayo, lalaban mismo sa mga korap at sa pasismo. Bumaba kayo sa inyong kailan ay lumalaban. Yung shuffle naman kasi ginagawa nila ngayon dahil nagkakahulihan na sila eh. Sino ang nadadawit sa ganitong mga issue, sino ang kailangan maglinis, sino ang kailangan magtago. Kaya yung shuffling na yan ay political game din ng mga Marcos at Duterte sa loob ng Kongreso, sa loob ng Senado, dahil naiipit na yung mga paksyon nila sa loob ng pamahalaan. Yan. Kaya hindi ito pagpapakita kung sino ang may integridad at sino talaga ang magsisilbi sa mamamayan, kasi yung ginagawa nila ay parte ng kanilang scheme na matagal nilang ginagawa para pagtakpan pa ang kanilang mga sarili at isalba nila yung kanilang kapangyarihan. Kaya yung intensyon ng paggawa ng independent commission ay hindi naman talaga para sugpuin yung korupsyon, pero para ipagsilbi kay Marcos ito at makatakbo siya, makatago siya mula doon sa totoong siya naman ang may ugat na problema, ang korupsyon, ang pandarambong sa kaban ng bayan. Dinadaos bagamat kahulan ng press conference sa iba't ibang grupo dito sa Barasuin Church ngayong tanghali na may panawagang wakasan ng pandarambong sa kaban ng bayan at kalikasan. Sin ang lakas ng bayan. Kasama sa mga sektor na magsasalita ay ang ecumenical na formasyon, simbahan para sa manggagawa, mangingisda, kabataan at sa pamilya. Ang anak ko po siyam. Opo, ang aking pong hanap buhay ay pagsasaka. Kung ayun po ang ating gobyerno ay hindi po kami bibigyan ng aksyon, paano naman ang aming mga anak? Dito lang po kami umaasa sa pagsasaka. Kaya sa amin po, Presidente, bigyan po ninyo ng katuparan, bigyan niyo po ng pansin kaming mahihirap, kaming magsasaka. Kasi hindi lang po kami ang epekto, pati yung aming mga anak, apektado rin po ng sitwasyon po niyan. Maawa po kayo kasi po karapatan po namin yan bilang isang magsasaka. Matapos ang isinagawang press conference sa Barasuin Church kung saan nagkaroon ng talastasan ukol sa mga hinaing at panawagan ng Bigkis Bulacan na isang multi-sector na alyansa sa lalawigan, sila naman ngayon ay nasa Kapitolyo ng Bulacan kasama ang mga mag-aaral ng Bulsu upang isigaw ang panawagan partikular sa manumalyang flood control project sa ilalim ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sama-sama, tulong-tulong ang iba't ibang sektor sa lalawigan ng Bulacan para ganapin at iorganisa ang welga na nagaganap dito mismo sa harap ng Kapitolyo. Kahit pa pinalitan, kailangang managot
ang lahat ng mga mambabatas na sangkot sa tiwali, korupsyon. Lumitaw din ang pangalan ni Senator Joel Villanueva at saka ni Senador Jinggoy Estrada. Mahalagang managot sila. Pero sa aming tingin, hindi dapat sa kanila natatapos. Kailangang matigil na ang pork barrel system sa ating bansa. Dahil sa burokrata kapitalista, ginagamit nila ang kanilang pwesto para magpayaman at mandambong. At ang hari ng korupsyon sa ating bansa ay walang iba kundi si Ferdinand Marcos Jr. Kaya kailangan accountability at nananawagan kami sa ating mga kababayan, sa mga scholar ng bayan, kabataan at estudyante, mahalaga po ang inyong pagkilos at sa ating mga kababayan. Kumilos po tayo dahil naniniwala kami. Magtatagumpay tayo. Nasa atin ang pag-asa sa susunod na mga panahon.